Hoy! Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung sa pag-uusapan natin ang mga maiinit na issue sa bayan. Nako. Merong lumabas na malupit na balita ngayon. Actually, kahapon to at ngayon. Tama. Ay, by the way, batiin muna natin ang happy birthday si Romualdez. Woo! Happy birthday Martin Romualdez, the great Martin Romualdez. Nako. At grabe yung surprise nung nung best friend niyan, si Bes. Yung best friend niya si Zaldico. Nako po. Iba yung talagang tinaon ni Zaldico na birthday ni Romualdez, ilabas tong mga Ay, nako. Etong mga dapat niyang ilabas. Nako po. Ay, grabe. Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganoon din po, pakifollow po ang aking Facebook page, Paring RJ, at TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganoon din po, mamaya. Tapos na. Ay, suportahan nyo ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Yan, ang bagong programa ng Banateros. Actually, tapos na kami kanina. So, ito kakauwi ko lang, no? So, napansin nyo ba yung pormahan ko ngayon? Parang familiar ba yung pormahan ko ngayon? Hindi nyo napansin na brown tapos black, di ba? Ito kasi yung pormahan ngayon ni Zaldico nung nagsalita siya. Naku po, ginaya ko lang. Okay lang ba yan? Okay lang? Mas gwapo naman tayo dyan. Pero ginaya lang natin yung forma ni Zaldico at ayan, umpisahan na natin itong mainit na issue ngayon. Anak ng putya, grabe. Pero mo yung huling post ni Zaldico doon sa page niya na may blue check verified yan. Sa Facebook, September 29 kung hindi ako nagkakamali. Tapos ngayon na lang ulit. Naku po. Ito muna ang pag-uusapan natin dyan ngayon. Kasi ito mga pare, mabigkas ko lang sa inyo na malaki talaga yung tinaas ng flood control project mula nung naging presidente si BBM. Kasi mula nung 2023, mahigit trilyong piso ang budget na naibigay para sa mga flood control. Naku po. Ayan. Tapos noong 2025, mas malaki pa ang naging budget ng DPWH kaysa buong education sector para ipilit ang sandamakmak na flood control project. Nakita naman natin yan mga pare kasi 'di ba mas malaki pa yung budget ng DPWH kaysa dun sa DepEd na yun ang kailangan ng mga Pilipino o ng mga masasabi natin na mga bata, mga estudyante na para matulungan sila sa pag-aaral nila. Para mapaganda yung mga classroom, para mas mapaganda o mas ayos yung education 'di ba? Yung education materials na binibigay sa mga bata putya mas mataas pa yung budget ng DPWH. Pero wala namang nangyayari. Yun lang ang problema. Tapos si Zaldico at Martin Romualdez ang utak kung bakit nasingit yung mga bilyones na pondo diyan sa flood control. Ipinapadaan niyan kay Zaldi at Martin doon sa small committee at sa BICAM ang pagsisingit ng flood control project para itago ang buong proseso sa publiko. Kasi sinasabi nila ngayon yung NEP daw, bakit kung yung presidente ang gustong mag-corrupt o kurako talaga ang presidente, bakit hindi na lang sa NEP? National expenditure kung hindi ako nagkakamali. Kasi pag sa NEP, ang nangyari, diretso sa NEP, madaling masilip. Makikita kagad na, ito, yung presidente naglagay ng 100 billion dito sa NEP. Bakit? Bakit niya naglagay yan ng 100 billion dyan? Para saan? Ngayon, ganito kasi yan. Pag umi-style o syempre, putya kailangan merong gitna dyan. Yung hindi ikaw yung puntirya na matuturo o hindi ikaw yung mismong madadali pag nagkabukingan. So ayan ang style ni
Bongbong Marcos. Matalino din naman 'tong ano na 'to, 'di ba? Matalino din 'tong mama na 'to na inistylan niya na pinadaan do'n sa insertion, sa BICAM, tapos pipirmahan niya, style niya, 'di ba? Para ngayon, pagdating ng pagkabukingan, yun na nga nangyayari ngayon na nagkaturuan na, nagkabukingan na, nagkalaglagan na, hindi siya ang puntirya. Kumbaga meron pang Martin tsaka Zaldico. Ang problema nila ngayon, nagsalita to si Zaldico. At pinakita niya pa nga yung mga picture na totoo yung sinasabi ni Orly Ortega. Tama ba? Ortega ba yun? Gutesa pala, sorry. Orly Gutesa. So, pinakita niya. Kasi ang nangyari dyan, mga barateros, mga pare, tinuturo o dinidiin nila si Zaldico na yun yung plano ni Marcos pag nagkabukingan na si Zaldico ang mayayari. So, hindi ang presidente. Nung nangyari na yun, ang lumalabas dito na ang alis dyan kay Zaldico di umano si Martin Romualdez at ayaw silang pabalikin dito. Ngayon, syempre, ang nadadali lagi at ang napupuntirya lagi, etong si Zaldico. Kawawa naman ako. Kumbaga, kung ako si Zaldico, putsang ina nyo, pagkatapos nyo akong pakinabangan, pagkatapos nyo akong gawing aso-aso o sa akin dumaan o ako yung gumawa ng paraan para makakurakot kayo, ako yung ituturo nyong may kasalanan, ako yung tinuturo nyong kumita lang dito sa mga katarantaduhan na to. So ganun yung nangyayari. Putsang ina, hindi po pwede yan. Dapat magkalaglagan tayo. Lalaglag ko rin kayo. Isasama ko kayo. Mga tarantado kayo. So marami po muna doon sa pagtaas ng budget ng flood control sa DPWH. Pero pinirmahan ni Marcos yung national budget. Ayan pa nga, meron pa nga tayong sinatawag dyan na yung blankong BICAM, di ba? May option na ibito si Marcos, na ni Marcos ang isiniwalat na ang sinisingit na flood control project. Kumbaga, ganito kasi yan. Ang presidente pwedeng magbito yan. Kumbaga, ang meaning ng bito, pwede niyang i-cancel yan. Hindi pwede. Kung gugustuhin niya. Kung may nakita siyang anomalya. Now, ang nangyari kasi dito, kasabwat Kasabwat talaga yan, di umano. Kasi kung nakita niya na may anomalya, bakit ang laki ng insertion na nangyayari dito? Bakit ang laki ng insertion na nangyayari dito sa DPWH? Kung talagang si Marcos binasa yung mga yon o wala siyang kinalaman dyan sa mga insertion na flood control project na yan, basta lahat ng kabulastugan na nangyayari dito sa ating bayan, ano niya yan, ibibito niya yan. Hindi po pwede to. Sobrang laki nito. Ayusin niyo yan. Ganun sana. So, ang DPWH naman, sa ilalim ni Bonoan, ang ahensya na nagpapatupad ng flood control project. Ang mga ghost project, overpriced project na hindi naman nakakalusot sa DPWH kung walang alam ang sekretary na to na si Bonoan. Di ba? So, lahat sila dyan magkakakonekta. At isa pa, etong si Bonoan, marami tong alam. Maraming alam to sa mga nangyayari. Kaya nga napansin nyo tumakas na yan. Umalis na yan si Bonoan dito sa Pilipinas, sa bansa natin. So pwede kasi siyang tanungin dyan sa mga bagay na yan. At hindi ko alam kung natunugan niya ba na si Zaldico ay magsasalita na. So malinaw na ang mga magkakasabwat sa mga maanumalyang flood control project na to walang iba kundi si BBM, Romualdez, Zaldico at si Bonoan, di umano. 'Di ba? Ipinagmalaki pa nga ni BBM yung yung flood control project na 5,000 na 500, 'di ba? Pinagmamalaki niya yan. Meron tayong ginagawa. Meron tayong 5,500 flood control project, ganun-ganun pa siya. At mas dumadagdag pa. Ang problema, dumating yung Karina, yung bagyong Karina, 'di ba? Dumating yung bagyong Karina, putya, napatunayan yung katarantaduhan nito ni Marcos. Katarantaduhan ng flood control project na 'yan. At ito hindi si Marcos ang nagsiwalat ng maanumalyang korupsyon, matinding korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas. Yung bagyong Karina talaga 'yon.
Kasi kung hindi bumagyo ng gano'n, ang putya hindi mapapatunayan eh. Na walang flood control project at maraming ghost project ang nandito sa Pilipinas. 'Di ba? Oh, kung hindi dahil dun sa bagyo na yon, eh blessing in disguise din. Hindi dahil sa bagyo, hindi mapapatunayan na itong Marcos administration, eh putyang ina, demonyo talaga. O eto yun oh. 21 billion 2025 illegal insertion. Putang ina, grabe. 62 billion SSS fund. 500 billion flood control project. Flood control budget, okay? 89 billion PhilHealth fund. Walang hiya. 89 billion PhilHealth, putya. Tapos pag lumapit ka sa PhilHealth, bibigay lang sa'yo 5,000. Di ba nakita niyo yung post ng isang netizen na ang tagal ko nagbabayad, sabi niya, ang tagal ko nagbabayad sa PhilHealth para dito sa time na to na mau-hospital ako. Putya, ang nakuha ko lang 5,000, walang hiyak. 62 billion Land Bank of Philippines Fund. Tapos 250 billion Maharlika Funds. 62.5 billion GSIS Fund. Putang ina, grabe. DBP Fund, 62. Golden Reserve. 370 billion Small Town Lottery Prize Funds. Tapos, ang inaanohan nila ngayon, ang pinag-iinitan nila yung 125 million ni BP Sara na confidential fund. Putang ina, eto. Ano to? Trillion to. Hindi nyo papansinin, hindi nyo binabatikos. Okay, eto pa. Pakita pa natin tong isa. Marcos major corruption under Bongbong Marcos 3 years. Tangina, 3 years, no? Eto na yun. Eto na yung binasa ko kanina. Within 3 years, eto na yung mga katarantaduhan o eto na yung mga major corruption na nangyari during this time, Marcos administration. Within 3 years lang to, ha? Puta, ganyang katakaw ang mga animal na yan. Ano pa? 'Di ba? Mga demonyos eh. Demonyos kasi marami eh. Hayop. Hayop kung sa hayop. Putang ina, si Satanas pumapalakpak sa inyo, mga tarantado kayo. Di ba? Puta, ang galing ng... Ewan ko pag... Puta, baka si Satanas matakot pag itong mga to pumunta sa sa impyerno eh. O bakit? Ha? Bakit parang RJ, patatakot si Satanas? Putang ina, yung kademonyohan nito hindi na hindi na kayang arukin ng kasamaan ni Satanas eh. Mas masama pa kay Satanas yata itong mga tarantado na to. Kita nyo, milyong-milyong Pilipino, libu-libong Pilipino ang mga naaapektuhan dahil sa katarantaduhan. May namamatay pa, nalulunod, yung mga properties nila. Biruin mo, ilang taong pinaghirapan, ilang dugot pawis ang nilaan nila para magkaroon ng bahay, para magkaroon ng properties. Putyang ina, dahil sa korupsyon ng gobyerno, mawawala lang ng ganun-ganon. Tinatawanan lang natin yan, pero putya, seryoso tayo dito pagdating sa mga katarantaduhan nito. Biruin mo naman, nagtrabaho ka ng matagal, putya, babahain lang yung bahay mo. Bakit? Wala namang problema kung bumaha eh. Oo, bumabaha naman talaga sa Pilipinas dahil lalo na pag lumalakas ang ulan. Ang point doon, kung merong flood control project na talagang ginagawa o meron talagang nilaan na yung budget mismo ng flood control project nilaan dyan sa mga proyekto na yan, yung baha sana hindi bababad, hindi magtatagal, hindi maiipon. Ibig sabihin, babaha man ng konti o bumabaha man sa Pilipinas, mabilis mawawala, mabilis mawawash out. So, hindi maapektuhan ng ilang araw, ilang linggo ang mga kababayan natin na nagtitiis sa baha at nakatenga dun sa bubong. Kung yung pera ng Pilipinas o yung tax ng taong bayan nagagamit ng tama, putang ina, walang problema sana kung bumagyo o bumaha. Hindi putang ina. Tapos iiyak-iyak yung presidente, tapos bandang huli siya ang bida ngayon dahil nga siya ang masasabi natin na
pinagmamalaki nila na gumawa ang presidente ng isang body o isang agency na magbubunyag dito sa mga katarantaduhan na nangyayari sa Pilipinas. For example, yung flood control na yan. Especially nga, yan, dyan niya ginawa dyan sa mga infrastructure eh. Yung ICI na yan eh. Para imbestigahan yan. Pero anong nangyari? Wala. Ang iniimbestigahan ngayon ng ICI, yung mga putyang ina, yung mga senador na mas maaayos pa dito sa mga tarantado na to. Diba? Tarantado eh. Ang pinagdidiskitahan nila ngayon, si Escudero. Sino pa? Si Atayde. Sino pa? Yung iba, si Villanueva. Meron pang isa eh. Ewan ko talagang ang pinaano nito mga to, ang pinupuntirya yung mga sikat para nga pag-uusapan. Biruin mo si Senator Bong Revilla, talo na nga yun eh. Talo na nga yung mama na nakakapagtaka bakit natalo yun eh. Tapos, pinupuntirya pa nila. Na parang kawawa na, alam nyo kawawa yung mama na yun. Marami na, biruin mo, siya ang gumawa ng batas para sa mga senior na 'di ba meron tayong sinatawag na pag 100 ang mga senior natin makakakuha ng 100,000. Ang ginawa ni Senator Bong, gumawa siya ng batas para pagdating ng 80, 85, 90, 95 makakakuha na yung mga senior ng 10,000 pag nag-birthday sila. At least kahit papaano meron na silang nakukuha kung hindi man sila umabot ng 100. 'Di ba ang ganda nun eh. Para sa mga mismong mga lolo't lola natin eh. Para yun doon. Kaya nga mahal na mahal din niya ng mga senior eh. Si Senator Bong eh. Putsang ina. Tapos yung mga walang ginawa, yung mga nagnakaw, yun ang mga masasaya ngayon. Hayop kayo. O eto, panoorin natin to. Eto yung sinasabi ni Marcos bago ang sakuna. Ito ang ano tawag dito? Ito yung pagliligtas niya sa pinsan niya bago ang sakuna. Ito. The former speaker included in the list, sir. I Ayan. don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Ano, kaya mo yan? in the Senate. So I don't know. We don't no, with the speaker no. Not Di ba? Putang ina, no kagad. Kasi ang ebidensya lang daw na ipinakita yung sa Senate. No kagad, sir. Hindi, dapat wala pa sa listahan namin yung speaker pero pag-uusapan namin yan. Kung nandun talaga siya, talagang dadalihin natin. Paiimbestigahan din natin yan. Hindi eh. Sabi niya kasi ang ebidensya lang yung sa Senate lang eh. So wala siya sa listahan. Gago. as yet. Not as yet. If something else comes out, No. then he might have to be answerable for something. Versus. So, again, we don't file cases for optics. Pupunta pa We ganun-ganun file pa. cases to put people in jail or to make people answer. Bakit? I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Bakit di mo pakulong yung sarili mong tarantado ka? Di ba? Eto pa. Bago ang ating main event, main video, eto muna. Nakatandaan natin, nagsimula ito sa Ito kasi yung ito yung November 14 kahapon, ito yung pagtatanggol na ni Auntie Claire. So pinapalabas nila na putya bakit naman kung si Marcos corrupt o kasabwat sa mga katarantaduhan nito dahil nga ni name drop ni Zaldico si Marcos at yung pinsan niya si Romualdez, bakit kung ang presidente kasabwat diyan, bakit gagawa pa siya ng ICI? Ito na lang, isipin nyo na lang to mga pare. Gumawa ka ng body, 'di ba? Ikaw ang presidente, gumawa ka ng body para imbestigahan yung mga katarantaduhan o yung korupsyon. Sa tingin mo, ikaw ang gumawa nun, iimbestigahan ka nun? Ha? Gago. Diba? Ganun lang naman kasimple yung putang ina naman.
Ginagawa nyo pa kaming mga gago eh. Kayo ang gago. Sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Jonan. Mahiya naman kayo. O ikaw, di ka nahihiya, Bakit nga tarantado ka. pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? O, di ba? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Hindi, ganun lang kasi, putya, sinabi ko na ilang beses, para nga naman magmukha siya yung bida. Ganun lang naman yun. Para magmukhang bida, ang presidente natin, gagawa siya ng body na mag-iimbestiga sa mga infrastructure, ng mga anomalies, sa flood control project, mga ghost project. Gumawa siya ng body para mag-imbestiga dyan. Para magmukhang siya. Oh, kaya nga ako ayan ang ano nila eh. Parang safety move nila. 'Di ba? Ayan ang safety move nila na pag nagka-bookingan, hindi pwede ang Pangulong ituro nyo dyan. Kasi nga, siya nga ang gumawa ng body na yun eh. Oh, 'di ba? Ganun kasimple. So ito, kaya siya gumawa ng body na yan para pagmumukain. Ako, ginawa ko to dahil alam kong sa sarili ko, kunyari ako si Marcos, 'di ba? Alam ko sa sarili ko na wala akong korupsyon. Kaya nga ako gumawa ng body na yan eh. Kasi gusto kong matigil yung korupsyon. So ako ang bida, siya ang bida, si Marcos. Nakigets nyo ba? Kaya siya naggawa ng ganyan, ng ICI para pagmukaing wala siyang kasalanan o hindi siya kasabwat o hindi siya kasali. Eto na, di ba? Oh, ayan ang atake nila ngayon. Kaya nga siya gumawa ng ICI eh. Bakit nyo i-name drop? Bakit i-name drop? Ba't tayo maniniwala kay Zaldico? Siya nga ang gumawa ng ICI. Kung kasabwat siya dyan, bakit niya pa gagawin yun? Oh, ganun kasimple yung ano nila. Kung ikaw maniniwala kang tanga ka, 'di ba? Kung ikaw tanga-tanga maniniwala, ay oo nga no, bakit naman gagawin ng presidente 'yon? Hindi niya gagawin 'yan kasi kung siya ay madadali. Hindi nga siya madadali, siya ang gumawa eh. Safe na siya. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic. Hindi ba Logic. dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Ay nako, ewan ko sa'yo, tanga ka. Tanga talaga to si Auntie Claire, ang bobo nito. Abogadong bobo. Paano ba example? Paano example? Ganun na lang. Ganito na lang. Kasi nga, pag nagka-book, ayun nga, paulit-ulit na tayo. Style nga yan. Style yan na para pag nagka-bookingan, nagkaturuan, meron silang ipapangalandakan na, itatapal na, eto, gumawa nga yung Pangulo ng ng ICI eh. Bakit nyo pinagbibintangan kung kasabwat siya dyan? O bakit siya gagawa ng ganyan kung korap siya? Laban nga yan sa korupsyon. O, diba? Ganun lang yan. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. No, talaga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng Talagang sila no? Tatlo yan sila nagsalita dyan eh. Talagang full force yung pag-save nila sa Pangulo. Kasi wala namang iba tayong wala namang ibang magsisiwalat ng katotohanan kung hindi si Zaldico kasi siya ang nandyan eh. At eto pa, mga pare, bakit siya magsasalita ng ganyan kung hindi siya inaatake? Kung hindi siya nagigipit o kung hindi kung hindi siya lagi ang punterya o hindi siya lagi ang target, 'di ba? Sa kanya kasi napupuko lahat ng kasalanan. O parang siya na mismo o siya na yung mastermind. Siya na yung may kasalanan lahat. Walang kinalaman si Romualdez at si Zaldico, si Marcos, 'di ba? Kaya magsasalita 'yan. Putyang ina, ako yung kinakawawa ninyo, kayo yung mga tarantado. Sasabihin ko na lang, ilalaglag ko na kayo. Kaya magsasalita 'yan. Kung hindi nila dinidikdik si Zaldico, hindi naman magsasalita 'yan eh. Relax lang 'yan eh. Nagigipit na 'yan, kaya kailangan niya na magbanggit ng pangalan ng mga kasamahan niya. Kailangan niya nang banggitin si best friend at yung pinsan ni best friend. Ganun naman eh, di ba? Magsasalita ka na pag nagkakagipitan na. papalapit
tayo sa katotohanan. Kaya't Ina mo. pinipilit Ito na yung ilihis katotohanan, gago. upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Hindi naman paanong iiwas si Zaldico? Inamin niya na nga nakasama siya dyan sa ano, siya ang umaatake dyan. O siya yung mismong inuutusan para mangurap tong mga to. Oh, hindi niya may iwas yung sarili niya dyan. Puntya laglagan na to kung laglagan. Ayun ang ano, kung ako lang ang tinuturo nyo, kumbaga parang si Zaldico, ako lang yung tinuturo nyo, ako lang yung inaatake nyo. Hindi, lalaglag ko na, isasama ko na kayo. Total, kayo naman ang mas malaking nakuha eh. Tangina, inuutos-utusan nyo lang ako eh. Oh, eto pa, meron pa tayong ipapakita ngayon bago natin i-play yung video ni Zaldico. Ito. Si Isidro Ungab, sabi niya dito, just thinking. 3 taon yung ginawang chairman ng Appropriation Committee si Zaldico. 3 taon ninyong pinagkatiwalaan magpasa ng national budget. Why are you questioning his credibility only now? Bakit hindi nyo iyan naisip noon pa? Tama, may point naman dito si ano eh. Ito si Sir eh. Kasi isipin mo, 3 taon yung kasama yan, tapos ngayon sasabihin nyo, nag-ano lang yan. Nagsasalita lang yan kasi para ilihis. O inaano nyo, dinidiscredit nyo si Zaldico ngayong tinuturo na kayo. Pero noong mga panahon na nakikinabang kayo sa kanya, pucha, sige, atake kayo ng atake. Nakaw kayo ng nakaw. Ngayong tinuturo na kayo nito o ngayong nagkakagipitan niya, siya yung ituturo nyo, di ba? Siya yung, parang siya yung sacrificial lamb. Siya yung sacrifice. Kasi nga para hindi kayo magmukhang, para hindi maturo o hindi mangyari na kayo yung talagang corrupt. Kasi gumawa pa nga ng ICI si Marcos na inimbestigahan si Romualdez na parang walang kwenta. Oh. Ngayon, si Zaldico ay nagigipit na. Pinagkatiwalaan nyo ng 3 taon si Zaldico na humawak ng budget, di ba? Pero ngayon, nagtinuturo na kayo, sinasabi nyo na kathang isip? Yan ba yung kanta ng Ben and Ben? Di ba nga ito ang iyong gusto? Ako'y lilisan na ako. Diba? Anyway. Ngayong kumanta si Zaldico ng napakagandang pagkaganda-gandang kanta. Putang ina, sinasabi nyo katang isip. Ang sarap sa tinga ng kanta ni Zaldico eh. One of the greatest OPM OPM song, OPM artist. Tangina, galing kumanta ni Zaldico, no? Tinalo. Pucha, isang kanta lang, 5 million yata and counting pa eh. Basta nakita ko kahapon, 5 million views yung sa Facebook niya eh. So ito, i-play natin to. Yung sinabi ni Zaldico, eto na yung part 2. Naku po. Eto na yung pinakita niya mismo yung mga ebidensyang mali-malitang ebidensya. I-play natin ha. Relax lang kayo mga banateros, mga pare. Oy, ano nangyari doon? Wait lang. Ay, hindi pa pala naka-play. Ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. O yun. Ay, nako. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Oy, putyang ina, nakakatakot yan ha. Di ba? Kita niyo yung pormahan ni Zaldico? Wala talagang gwapo pa ako eh. Inano lang natin, ginaya lang natin yung brown and black inside ni Zaldico para naman masaya. So, alam mo, medyo stress na to eh. Medyo stress to si Zaldico. Tignan niyo yung itsura. Parang pumayat na bumagsak yung mukha. Ewan ko Siguro, syempre, ikaw ba naman puta ituro lahat sa'yo ng katarantaduhan ng nangyayari eh. Hindi ka ba ma-stress?
Puta, hindi lang naman, parang ganito eh. Hindi lang naman ako ang gumawa ng katarantaduhan niya. Inutos-utusan nyo lang ako tapos ako na may kasalanan ngayon. Hindi ko sinasabing walang kasalanan to si Zaldico. Dapat managot din to, makulong din tong tarantado na to. Okay? Pero hindi lang dapat siya ang makulong. Hindi lang siya. Dapat makulong din yung mga tropa niyang si Bes tsaka si Pinsan. Oh, dapat makulong din yan. Ay, putya, di ba ba yung pangit? Sorry. Pa-play. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources Ito kasi mga pare, mga banateros, naka-ready na daw to para sa Zoom. Naka-ready na siya para sa Zoom dyan sa Senate hearing, sa Blue Ribbon. Bigla daw, hindi siya pinapasok. So, nag-video na lang siya. Hindi, mag-video na lang ako, mga tarantado kayo ha. So, nag-video na lang siya. O, yan. Kaya ganyan siguro, kaya naka-quote siguro siya. ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Nako po. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yun ang mahalaga. Ayan ang maganda. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Hoy, putya. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Pakinggan niyo. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion. Woo! Masaya na ang Pangulo dahil napasok ang gusto niya. Napasaya po natin ang ating mahal na Presidente. Masaya na po ang Pangulo dahil napasok ang gusto niyang budget. Nagago, di ba? Oh, ano ka ngayon, Marcos? Oh, alam ko ba ayaw mo sa korupsyon? Ano to? Masaya ka daw eh. Paano mo pababulaanan to? Masaya ka daw dahil napasok na ang gusto mo. Insertion. Okay. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Yun lang. Hindi ako naniniwala na walang perang napunta kay Zaldico. Kumbaga, siguro meron siyang nakukuha doon sa mga komisyon ba? Komisyon. Meron pa rin, pero hindi ako naniniwalang wala. So, pero ang sinasabi niya dito, lahat daw, napunta kay Martin Romualdez. At sa takaw nyo, puki ng ina nyo. Takaw, no? Takaw. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Okay. Yung mga deliveries po ay merong record Eto ang na. aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Putsang ina, lupit, no, dami. Pwede akin na lang yung pinakamaliit dyan, you know. Ito, basahin natin. Teka lang lakihan ko lang itong part na to. Ito. Wait lang po para mabasa ninyo. Ito, cash out. Saan na ba yan? Ito, yan. Sabi dito, October 2, 2024, cash out 27 luggage, total 1 billion, anak ng putya. Ang lapit.
Okay, meron pang ano, meron siyang parang masasabi natin na anong tawag doon? Yung inventory. May inventory. Sorry, naglag. Oh, tuloy natin. Ito pa. Oops! Ay! Saan nawala? Teka, nawala. Sorry. Nawala. Ayan. Oops! Oh, August 16, 2024, 7 by 50, 350. So, 2 by, wala. May ano pa, oh. Nakikita nyo yan, meron pang presyo yung, may presyo pa yung maleta. Oh, total of 400. Okay? Oh, tapos yung katabi niyan, yung katabi ng mga mga sports car, mga luxury car. Oh. Pwede ba sa akin na lang yung pinakamaliit? Ito yung katabi ng pink, oh, maliit lang naman yan ah. Baka pwede naman sa akin na lang. Ayun, ang damot ninyo naman. Ayan oh. Ay, putyang ina oh. Dami no. Ayun oh. Ayun, akin na lang yun oh. Yung nasa likod ng green. Akin na lang yan. Maliit lang yan eh. Ay, baka pwede sa akin na lang yun oh. Maliit lang naman yun oh. Hindi naman kabawasan yan masyado. Ang dami no. Ito June 14, cash out. Putya, cash out ha. Oh, ayan oh. After po ng approval ng budget nagulat sa ako. General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Okay, 25%. Yan din ang sinabi ng Diskaya dun sa interview nila o dun sa may Senate hearing, di ba? Sa Blue Ribbon. Sinabi rin ng Diskaya na 25% ang hinihingi sa amin ni Romualdez Zaldico. 'Di ba? Yung para sa kanila, 25% daw. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sarap. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Oh, eto na, Remulla. Hoy! Boying Remulla, tinatawagan ka namin kasi sabi mo kung maglalabas ka ng ebidensya at magsasalita si Zaldico, idadawit mo si Martin Romualdez. Ano na? Waiting kami. Kasi ikaw, pag meron kang narinig o meron kang issue na gustong sabihin, papreskon ka kagad. Ano nangyari? Bakit parang ang tagal mo magpapreskon, sir? Anong petsa na? Diba ikaw yung parang sa history ng pagiging ombudsman o sabihin na nating DOJ, putya bayat maya kang preskon. Pareho kayo ni Torre. Pareho kayong pangit kung kinainan nyo. So, ano na sir? Ano ba? Wala ka pa bang preskon? Wala pa ba tayong, kala ko ba paiimbestigahan mo din si Romualdez pag nagsalita si Zaldico? Pag naglabas ng ebidensya. Meron siya mga mali-maleta oh. Hindi ko ito mga pare, hindi ko sinasabing ito na yung totoo ah. Ito na yung totoong talagang yung lahat ng sinabi ni Zaldico ay totoo ah. Hindi ko sinasabing ganyan, pero putyang ina meron siya nilalabas oh. Oh. Kamusta na kayo? Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Oy. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? No. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yun. Okay, sasabihin pa, may part 3 pa, may part 3.
May part 3 po. Tsaka abangan natin yung part 3. Naku po. Hindi, Zaldico, ang problema kasi ngayon sa Senado, si Lacson nandyan. Kutya, walang kwenta yan. Tingnan mo nga, ang sabi niya dun sa isang interview niya, sa isang, ano ba reaction niyo patungkol dun sa sinabi ni Zaldico? Ay, walang value yan. Sabi ni Pinky, walang value yan kasi dapat mag-under oath. Hindi naman siya naka-under oath eh. So ano lang yan, kwento ba? Yan ang sinabi ni Lacson. Itang inagago, di ba? Pero kung si Marcoleta yan, nagagawa na ng paraan yan. Kung siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, putya, wala eh. Tinanggal nyo eh. Para makagalaw nga naman kayo. Ganon din, si Escudero, tinanggal nyo bilang speaker. Para makagalaw din kayo. Oh. Ayan ang ating balita ngayon na putang ina nakakapimbal, nakakagigil at nakakabwisit. Na putang ina nakakainit ng dugo. Ang sarap pagpapatay ng mga tarantado pero relax lang mga pare, ha? May hustisya rin yan. Ito nga ang gusto ko nga mangyari, baka pwedeng ganito na lang. Para hindi magalit sa'yo, Bongbong Marcos, ang mga Pilipino. Total, ilan ba tayo? 100, ilan na ba ang mga Pilipino? Wait lang, isa-search ko How many Filipino people out there? How many Filipino Pinoy in the Philippines population? Okay. Ilan na ba? Umaabot ng 2024 to. Ilan na? Around 113 daw. 113 population, repairing of population of the Philippines is over 112 million. Ito. Official census, sabi dito 112,729,484. So, yan daw, ganyang karami daw ang Pilipino. Pero hindi, ito na pala. 117 million daw. Ito na. 117 million na ang Pilipino. So, kung trilyon ang nanakaw ni Marcos o di umano'y nakuha niya, nakulimbat niya, baka pwedeng mong bigyan ng ang bawat Pilipino bigyan mo ng tigi 1 milyon. So kasi naman trilyon naman yung nakuha mo eh. So bali wala 'yon. O ang Pilipino kung 117 million, kaya mo 'yun. Bigyan mo ng tagi 1 milyon. Para mabawasan ba yung galit? Para mabawasan ang galit ng mga Pilipino, bigyan mo ng tagi 1 milyon. Ayan, baka matuwa sa'yo. Diba? Hindi yung kayo lang nakikinabang, mga demonyo kayo. Ayan ang ating balita ngayon. Ayan ang ating pinag-usapan ngayong araw na ito, mga pare. At alam nyo, hindi talaga lalabas talaga ang katotohanan sa mga katarantaduhan nito mga to. At ito na nga, mismong kasamahan nila, katropa nila ang nagsalita. Tapos yung ibang mga tarantado dyan, hindi. Hindi kami naniniwala dyan. Kasi nadawit si Marcos hindi kami naniniwala na kasama si Marcos dyan. Si Martin lang yun. Tapos, nakita na nila kitang-kita natin yung katarantaduhan ng administrasyong Marcos ngayon eh. Pero ayaw nilang paalisin. Ayaw nilang mag-resign si Marcos. Kasi nga, ang makikinabang si BP Sara daw. Putang ina ninyo. Nakita nyo na nagnanakaw, di umano yung presidente nyo. Pero, babaliwalain nyo dahil ayaw nyo dun sa uupong presidente pag nawala si Marcos. Ganyan kayo kademonyo. Magsama-sama kayo sa impyerno lahat, mga tarantado kayo. Doon kayo magparty, putang ina ninyo. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating mga videos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like. Paki-follow po ang aking Facebook page, Paring RJ, TikTok, Paring RJ Banateros. Banateros 2.0 tapos SMNI DZAR 1026 sa YouTube. Yan. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.